Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpagpalit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Wheel of Fortune. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung nagkaroon na ng end of cycle, yung mga nangyari, tinapos na, or natapos na. Kung ano man yung meron sa nakaraan, tapos na yun. Hindi mo na kailangan na balik-balikan yon at isipin pa. Ang mahalaga kung ano yung darating ngayon sa buhay mo. Which is andun yung mapayapa and may katahimikan. Yung buhay na hinahanap mo na gusto mong masaya, matahimik, yung peaceful. Ang mensahe ng card mo, naging matatag ka dun sa mga pinagdaanan mo. Matapang ka na hinarap mo yung mga pagsubok sa buhay na dumarating sa buhay mo. Ngayon, may mga bagay na pinag-iisipan mo ng mabuti kung ano yung kailangan na gawin doon sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Some of you may tao na nagsusungit sa'yo and nawawala sa mood. Nagiging moody siya. And hindi mo nagugustuhan yung mga nangyayari. Meron ditong obsession or addiction. Some of you nagkakaroon ng pagtatalo at hindi nagkakasundo dun. Unti-unti ka nang nagiging okay. Some of you may parating dito na happiness and joy. Merong ibibigay na gustong-gusto mo at hiniling mo to. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo. Some of you, meron ditong marriage na involved. Nagkaroon ng pagsisinungaling or cheating dito. Some of you running away dun sa situation. May mga plano ka para sa kinabukasan mo. And tinitingnan mo kung ano yung pwede mo pang magawa para mas mapabilis na maabot mo yung mga pangarap mo. Clarify natin ang strength. Ace of Wands and King of Wands. Meron ka ditong bagong sisimulan na opportunity or project. Some of you, nagkakaroon ng magandang spark yung relationship. And itong tao na to, gagawin niya lahat ng makakaya niya. Kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon, todo-todo yung kanyang effort. And naging matatag tong tao na to sa mga pinagdaanan niya. Clarify natin the Devil. Strength and Three of Swords. Hindi nagkakaunawaan kasi magkaiba yung opinion yung pareho. Hindi magkasundo. Hindi magkaintindihan. Kumbaga yung isa ma-pride. Yung isa matapang. Kaya hindi maganda yung nagiging resulta ng pag-uusap or ng pagsasama dahil nag-aaway. Nagtatalo. Clarify natin ng Nine of Cups. Four of Cups and Temperance. Andun yung humingi ka ng sorry, humingi ka ng kapatawaran. Or yung tao gustong humingi ng kapatawaran and nagsisisi siya dun sa ginawa niya. Ngayon, naiisip niya na kailangan habaan yung pasensya and ibigay ko ano yung kaya dun sa sitwasyon. Balansehin yung mga nangyayari sa buhay. Clarify natin ang Seven of Swords.
Six of Pentacles and the Hierophant. May gusto kang subukan dito na alam mong kailangan dun sa buhay mo at makakatulong sa'yo para mapaunlad or makuha mo yung gusto mo. Kasi meron ditong alam mong makakatulong para sa pamilya mo. Gusto mong ibigay kung ano yung kaya mo sa kanila na maibigay or maitulong. And isa yun sa nagpapasaya sa'yo. Kung ano yung naibibigay mo sa kanila, masaya ka dun sa natutulong mo at naibibigay sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang King of Swords. Knight of Swords and Four of Swords. Kapag nagagalit itong tao na to, gusto mo munang manahimik, mag-isa, kasi nasasaktan ka. Or nagkakaroon dito ng hindi pag-uusap. And then, after that, dun nagkakaroon ng clarity yung situation. Some of you meron ditong communication na parating. And right now, para sa'yo, gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip. Clarify natin ang the Sun. Queen of Pentacles and Page of Swords. May mga inaalam ka, inaaral, kung ano yung gagawin mo. Kasi iniisip mo na mag-invest. Either sa business, para mapalago yung pera mo, yung hanap buhay mo, or effort para do sa mga mahal mo sa buhay, o do sa isang tao. Unti-unti ka nang nagiging okay, nagiging masaya sa kung ano yung dumarating ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang the Hierophant. Four of Swords and Three of Cups. Pinagdarasal mo na magkaroon ng kaayusan, magkabati, or magkita, magkausap. Kasi para sa iyo kailangan And iyon yung isa sa talagang gusto mo na mangyari. Clarify natin na ang Two of Wands. The Hermit and Queen of Pentacles. Naglo-look back ka. May mga naalala ka pa rin doon sa mga nangyari. Hindi mo makalimutan. And right now, naghihili ka na doon sa mga pinagdaanan mo. And marami ka pang gustong makuha sa buhay. Marami ka pang pangarap. And yung mga nangyari na yun, naging inspiration mo para magsumikap or mangarap. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Directing my focus on towards striving creates more of what I want. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung gusto mo, dun ka mag-focus, iyon yung bigyan mo ng attention. And paunlarin mo yun. Kapag nakuha mo na kung ano yung goal mo, na-achieve mo na kung ano yung mga dreams mo, saka ka uli maghanap kung ano yung kailangan mo pa at kulang pa sa buhay mo na pwede mo pang ma-improve or magawa ng paraan para maabot. And huwag kang susuko sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Lahat ng pagsubok, malalagpasan mo rin yan. And yung mga pinagdadaanan mo na yan, may mga tamang oras dyan. At maiaayos mo rin kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Basta isipin mo lang palagi na andyan ang Diyos Ama para tulungan ka, magtiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos. Magdasal ka lang palagi para matulungan ka sa mga ginagawa mo at magabayan ka sa tamang path na tatahakin mo. At itong yung reading, Capricorn, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.